So eto, mga kababayan, kumakalat po ang naturang balita 'no, sa mga oras na ito at kaninang umaga 'no, pumutok po sa social media na kung saan mga kababayan ay, napuno daw ito ng mga supporters at vloggers itong bahay ni Pulong Duterte, mga kababayan. Dahil ito daw ay meron silang nabalitaan na meron daw warrant or search warrant para halughugin ang bahay ni Pulong. Naku po, mm. Bantay sarado sa bahay ni Pulong. Ayan, ito po, News Duterte. Ayan po sila mga kababayan, no? Breaking news. Ayan po yung mga vloggers, mga kababayan, na nagbantay doon sa bahay ni Pulong. At hindi daw nila hahayaan at papayagan na kalkalin ang bahay ni Pulong. Ito po, mga kababayan, basahin ko lang po. 15 hours ago po ito, no? So, kaninang umaga. Bantay sarado sa ang bahay ni Pulong Duterte. Nagtipon ang ilang vloggers at volunteers sa labas ng bahay ni Davao City First District Pulong Duterte sa Katalunan Grande noong April 1, 2026 kasunod ng kumakalat na ulat na posibleng may isilbing search warrant sa naturang lugar. Napo po. Search warrant was issued against Kong Pulong dwelling. Vlogger and volunteers are now protecting his home. Ayan na mga kababayan, halaka. Patay ka din ha. Gaano nga ba ito katotoo mga kababayan? Ako, para sa akin mga kababayan, kung ito bang search warrant na 'to ay may kinalaman sa tawag dito, may kinalaman sa kaso ni Digong sa war on drugs, mukhang hindi naman siguro magaganyan kasi pagkakaalam ko mga kababayan, yung kaso ni Digong ay nasa ICC na. So ang ICC wala namang jurisdiction sa Pilipinas para mag-utos or mag-demand na halugugin ang bahay. 'Di ba? So wala itong kinalaman mga kababayan sa ICC, 'no? Para sa akin ha, kung ako ang tatanungin kung pagbabasihan natin, ito bang search warrant para halughugin yung bahay ni Pulong? May kinalaman ba dito ang ICC sa kaso ni Digong? Wala po. Kasi bakit mga kababayan? Wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kasi noong 2019 pinutol po ni Digong ang ugnayan ng Pilipinas at ng ICC. So wala po mga kababayan. Pangalawa, kung ang itong search warrant na sinasabi ng mga DDS, kasi mga DDS po ang nagpakalat nito, mga kababayan. Kung ito pong search warrant na ito sa paghalughog sa bahay ni Digong ay may kinalaman sa Pogo, wala naman po tayong nabalitaan mga kababayan na si Pulong ay sangkot sa Pogo. Wala naman po. Kung ito namang search warrant na ito ay may kinalaman sa paghalughog no dahil sa magnetic lifter ni Michael Yang, may possibility. Kung about sa Pogo, wala namang kinalaman si Pulong sa Pogo. Pero kung pag-about sa magnetic lifter ni Michael Yang sa Parmali, may possibility. Or kung itong search warrant na to ay may kinalaman sa 51 billion sa DPWH sa flood control issue, may possibility. Tatlo lang yan mga kababayan. Parmali, magnetic lifter, o DPWH, no? Flood control issue, no? Yung mga search warrant na yan. Either Parmali, magnetic lifter ni Michael Yang, o DPWH project na 51 billion. So, yun mga kababayan. Pero eto mga kababayan, sumagot naman si Pulong. Sumagot si Pulong Duterte mga kababayan, ha. Pagkatapos dito na kumakalat ngayon na halughugin daw ang bahay niya, mga kababayan ay sumagot po si Pulong Duterte kasi ito po'y tinanong ng isang vlogger sa The Hague. Mga kababayan, ito po ha, iparinig ko sa inyo. Usapin ngayon sir circulating no na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababala ka sila May boses ba mga kababayan? May boses ba ito na pinaparinig ko sa inyo? Hindi ko lang iharap dito yung picture ha mga kababayan kasi nga pag iharap ko yung picture nawawala yung boses. Kailangan ipakita ko sa inyo na yan si Pulong nagsalita so ihiga ko para marinig. Oo. sila kasi anytime pag term
ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababala ka sila o nababahala sila kasi anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KLGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin? Bisitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Bibisitahin. So, kasi mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Advin, no? Pero kung may bibisita, that is politically correct. So, kasabot na, bibisita ko, pero politika na. O kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger ng Tiga Davao, si Boss Mil mo nata yun. Sir. Nakita ko, yun, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ng bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Mm. Matibay yan sila. Kilala ko rin yan noon, may bag. Pinakilala sa akin, may 2017, yung matibay na tao na yan. So ngayon mga kababayan, alam nyo itong sinabihan ni Pulong na may bagong aso daw ang bangag na pamilya. Si ano po yan mga kababayan, si Attorney Milvin Matibag po yan ng NBI. So matibay daw, matibay. So ulitin ko ha. May nag-post na vlogger ng Tiga Davao, Mhm. Boss Mil mo nata yun. Sir. Nakita ko, yun, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. May aso daw. At Kilala bangag. ko rin yan noon, may bag. Pinakilala sa akin, Kasi sa PDP yan eh. 2017, yung matibay. Si Director Melvin Matibag. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, yung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, hindi natanggap. No? Yeah. Alam mo naman po si Presidente Rudy, pag i-investiga, pag ano sa corruption ng tao, risk ka na agad sa mundo niya. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng sa Binisaya pag ikayon na magkapera, Nagkaroon yan siya siguro chance. na-smuggle. Binigyan daw ni Lisa, palaka daw ng Malacanang na smuggler, si Lisa yan. Yung palaka, mukhang kukak daw. Kukak daw yan si Lisa, sabi niya. Smuggler pa. Sabi ko po. Ano yan? Babalo ka, Bin. Mm. Ang sakit niya ba? Kanang May ads lang ha mga kababayan. Sabi niya, mga kababayan, na noon pa daw to gustong pumasok sa administrasyon ni Digong, hindi daw pinapasok kasi nga corrupt. Tapos ngayon nung nagkaroon daw ng tsansa na naipasok, mga kababayan, kaya baka daw nabigyan ni Kukak, no, ni Palaka sa Malacanang. Bayan, pasensya po kayo na ano lang natin, nabaliktad. No? So, mga kababayan, yun ang sabi na baka daw nabigyan ng pera ni Palaka, no, ni Lisa Marcos, no, Araneta Marcos. Nako po. kanang labi na ning mga kaigsuuna na itong Pilipino nga naa sa Luzon. Nahimo na lang normal sa ilang kinabuhi ang harap-harapan nga trilyon na korupsyon. Wala ni tingo, wala ni react, wala tanan kanang sakit kay tanaw. Sa ilang nga ang ilang isulti nga, sige lang, ulat na lang tayo sunod eleksyon, matanggal rabi ito gihapon. Nila gitandaw, ang kadlaw-kadlaw na korupsyon, iabot na na og trilyon ang gikawat sa ilang. Trilyon na daw. Ang kadalasan daw nire-react ng tao, antayin na lang daw matapos ang termino ni BBM, bababa din naman daw yan. Pero hindi daw iniisip ng taong bayan na araw-araw korupsyon, umaabot na daw ng trilyon. Kaya kung ano-ano na lang kwento talaga mga kababayan, kung ano-ano na lang. Ano ba to sabihin? Yung magbibisita ka sa isang bahay, Bibisita daw. ayun yan, mag-search siguro. Mag-search. Bisita natin. Search warrant daw. Siyempre, magkinahanglan man ng mga
Kailangan daw ng sa ikan sa ang tanan mo partisipar diha sa inimbento gani ng inyong pagbisita sa among mga balay. Mhm. Sugod sa judge na nag-issue ug sa mga abogado nga ni-appeal yung iro ni Matibay, ang mga ganang matibay na tao, okay na doon na namong kaso dismarbet pag-abot panahon. Mhm. Ana, kabalo ka, alam niyo, isa lang hilingin ko, tama pala, James, Mm. hindi mo ni makita sa inyong Facebook. Palihog lang, i-secure daan ang akong mga ginamos o akong kusahos nga kabaw magikan sa akong mga paryentes Danau kay hinaguan na nila. Taguan daan kay basig ila pang hilabtan. Ah, so nanawagan si Pulong kay James. Yung ginamos daw, itago, yung kabaw. Alam niyo na, ibig sabihin nung ginamos, yung kabaw, mga kababayan. Yung ganon, yung pinapreserve, tago mo na, baka pakialaman pa nila. Nako mga kababayan, nanawagan na. Kaya pala mga kababayan, 17 bansa ang gustong puntahan. 17 bansa, umiiwas. Ano ko ni sumpayan pa, Mm, yung bisita mo kasi sa akong balay. mm. Pero dito ay kailangan masecure yung ginamos o akong kusahos nga kabaw. Ma-secure ang ginamos at kusahos na kalabaw. Siyempre ano ba 'yon, yung mga nasa vault, oo, yung mga nakapakete, nakabalot sa newspaper at nakabalot sa foil, secured, baka makita, 'di ba? Salamat po Ma'am, Blue Butterfly, ayan mega love shoutout po. So, ano, Hmm, alam mo din, itong bangag na administrasyon na ito, mga administrasyon. hindi na kaya, kita man nato, di na nila malimod Hmm, ang ilang corruption, nagsugod pa sa budget atong 2023, Hmm. 22-23, kanang budget, mhm. ang ilang corruption sa flood control. Ano magkita man mo mga tao? Wow! Si PBBM na ngayon ang may corruption sa flood control. Samantalang ikaw 51 billion saan? Pulong hindi sapat ang picture sa DPWH ang ipakita na ito may naitayo. Ang tanong kasi diyan, naitayo nga hindi ba substandard? Yan ang tanong eh. Hindi actually mga kababayan, hindi kasi sapat ang resibo at picture diyan na ipakita mo eh. Kailangan talaga evaluation, no? Kasi si Pulong alam niyo mga kababayan, kaya kampante ito, mga kababayan, sa kaniyang kaya sinabi niya corrupt daw si PBBM, administration ni PBBM ang nagnakaw sa flood control, samantalang siya ang pinakataas kasaysayan ng Pilipinas sa lahat ng kongresista na mayroong 51 billion budget. So ngayon mga kababayan, kung alam niyo po yung mga proyekto ni Pulong, isang lugar, dalawang pangalan, no, ay isang lugar, dalawang listahan. Yan po, dalawang pondo, dalawang proyekto. Ganyan po ang estilo niya, kaya umabot ng 51 billion. Ulitin ko po, sabi ni Congressman Representative Tinio, ang mga proyekto ni Pulong ay may mga anomalya, no, sa Davao, yung 51 billion. Isang lugar, dalawang proyekto, dalawang budget, dalawang pondo. Ibig sabihin nun, dinubli-dubli, isang lugar lang. Tapos mga kababayan, bukod doon, hindi porket may maipakita kang mga picture, no, na libro ng DPWH na nandoon yung mga proyekto mo at may address, ay sapat na yun at ang resibo na inilagay sa DPWH ay sapat na yun. Hindi. Para magiging sapat yan at hindi kapag hinalaan ng mga tao, ipa-evaluate mo. Kung yun bang mga proyekto mo ay hindi substandard. Kasi mga kababayan, hindi lang nagsasalita ang mga taga Davao kasi nagagalit o natatakot. Pero mga kababayan, kami nakikita namin ilang tulay, ilang mga overpass, no, na ang nangyari na hindi nadadaanan kasi nga wala pang 2 taon nagka-crack na. At mga kababayan, maraming tulay ang bumigay din sa bandang Davao, 'di ba? Kaya ngayon mga kababayan, eto na nga ang kinakatakot ni Pulong. Baka merong search warrant, no, ng NBI, CIDG at PNP patungkol dito sa hindi natin alam. Kasi pinapa-secured niya ang ginamos, no, at kalabaw. Patay ka din ha. Pinapa-secured niya. So ibig sabihin mga kababayan, parang wala na yatang ganang umuwi ito si Pulong. Pinapa-secured eh. Continue. Kailangan na malimod. Mm. Pabalo ka ng initesta.
elitista daw, alam niyo ba? Kaya sa ganun ang pananglabay sa iyaha, magpalaban dayon og iro. Mm. Akala nila ang among tanaw sa ilaha sa mga Mga elitista daw. Kung hindi daw kayang sagutin ang mga pambanat at paninira sa isang elitista, maghanap daw ito ng aso na taga-attack. Mukhang gawain ng tatay mo yan noon. Nung bira ng bira si Dilima, nung ginawa ng tatay mo, nag-hire ng vloggers. Binayaran lahat ng vloggers, siraan niyo si Dilima, ilabas niyo yung sa social media yung video niya na Junel. Di ba? Ganyan lang. Diyos ko, trabaho ng tatay mo yan, Pulong. Hindi ang Marcos administration ang elitista, Pulong, na kapag binira ng binira, pag hindi kaya, nag-hire ng mga vloggers o mga aso para tumahol. Hindi ganun, Pulong. Tatay mo ang gumawa niya noon. Bakit? Vlogger ako eh. Vlogger ako Digong noon. Ayan si Ninyo Barsaga, magkano ang budget? Ayan sila Banatbay, tatanggihan niyo magkano? Huwag kayong magtanggihan diyan, alam ko. Kasi lahat tayo nakinabang nun. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, eh. Tapos ibato ni Pulong ngayon sa Marcos administration, gawain ng tatay niya 'yan. According nga sa pag-aaral sa Oxford, ito para marinig niyo mga kababayan, according sa pag-aaral sa Oxford, ito, hmm. Digong, nagbayad ng vloggers. Ayan, Oxford. Ito Sa isang pagkakaroon ng University of Oxford, mismong si Pangulong Duterte umano gumastos ng $200,000 o katumbas ng 10 million pesos para magbayad umano ng trolls. Nasa 400 hanggang 500 daw ang binayaran cyber troops. Noong 2016 daw unang kinuha ang keyboard trolls para magpakalat ng propaganda para kay Duterte na nooy presidential candidate. Pero tuloy pa rin umano ang gawain ng mga ito kahit nakaupo na sa pwesto ang Pangulo. Mm. Ayon sa isang University of Oxford, ayon sa isang pag-aaral ng University Ayan, tapos sasabihin mo, Pulong, 'pag hindi kayang sagutin ni PBBM, magbabayad siya ng attack dog para panglaban sa mga naninira sa kanya. Samantalang ayon sa pag-aaral ng Oxford, binalita yan mismo ng GMA News, ABS-CBN, TV5, CNN, no? At GMA na si Digong ay gumastos ng $200,000 or mahigit kumulang 10 milyon para pangbayad sa trolls, 'di ba? Ayan, sabi ko sa inyo, Pulong eh. Ayan, bumalik. Bumalik sa inyo. Sunod. Nako, mga kababayan. Nako, antabayanan natin Pero mga kababayan, wait lang. Bago po natin, no, lisanin itong usaping ito, gusto ko lang pong i-clarify na ang kumakalat po na yan, mga kababayan, ay wala pong katotohanan na may i-raid daw ang bahay ni Digong ay ni Pulong. Wala pong katotohanan. Ito po mga kababayan, PNP official statement, kinaklarify po ng PNP, wala pong ganon. Gawa-gawa lang ng mga DDS. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, darating ang panahon na itong mga DDS, mabiktima sila sa kapwa nilang DDS na fake news. Mabibiktima sila dito, ma'am. Di ba? Hindi ako nagkakamali. Hayaan natin mag-fake news sila ng mag-fake news, mga kababayan. Kasi darating ang araw, sila-sila lang mag-fake newsan. Ulitin ko mga kababayan, ito po ay post ng Sunstar Davao. Ayan, Sunstar Davao po yan, official statement ng PNP. Basahin ko po, mga kababayan. Ayan, ito po. DCPO denies. Mga kababayan, ito po DCPO denies search warrant served at Duterte residence. The Davao City Police Office has dismissed a false reports claiming that authorities served a search warrant at the residence of Paulo Duterte in sitio San Pedro, Catalunan Grande, Davao City on Wednesday, April 1, 2026. Ito po, kalagay mga kababayan, in the statement, newly installed DCPO City Director Peter Buazon Madria said no such police operation took place. Citing verification from Police Station 3 Tamulo, he added that there
areas remain peaceful with no incidents recorded at the individuals who had gathered early have already disappeared. Madria also warned against the spread of misinformation, emphasizing that the report has no basis and laws not affect the city peace and order. So nanawagan mga kababayan ang DCPO or Davao City Police Office, no? Official statement nila mga kababayan, walang ganun, no? Fake news na naman. Mga kababayan, wala daw nilabas according sa Sunstar Davao. Deny search warrant served at the Duterte residence. The Davao City Police Officer has dismissed as false report. Claiming that authorities serve a search warrant in residence of Paulo Duterte in Sitio San Pedro, Catalunan Grande, Davao City on Wednesday, April 1, 2026. So walang katotohanan mga kababayan. Yun po ay fake news. Diba? Kita nyo ba kababayan? Fake news. Ulitin ko. Walang katotohanan, sabi ng PNP Davao or Davao City Police Office. Denies a search warrant served at Duterte residence. Walang ganun. Diba? Diba? Napakasinungaling talaga nito mga DDS. Talaga mga animal talaga kayo. Darating ang araw kayo ma-fake news, no? Yung sarili nyo ma-fake news. Bahala kayo dyan. Ayan, Dalik Label, hello po. Asim pala nito. Nanay Minda, hello po. So, klarong-klaro mga kababayan, no, na wala pong ganon. Si Pulong, biruin mo, nabalitaan daw niya ng umaga pero matagal na niyang alam. Sabi niya. So, ang sabi ng DCPO or Davao City Police Office, wala. Naglabas po sila mga kababayan ng official statement. Ayan po ha. Official statement mula sa Sunstar Davao. So, klarong-klaro ha, mga kababayan. Fake news. Fake news. Nako po, panis ka diha. Ay, nako, mga kababayan.